This session starts in 5, 4, 3, 2, 1. Ah. Hoy, ate, Nakamute pala ako. Okay, Hi, yun yata Reg. yung bagong feature ng StreamYard. Hello, ate. Oh, naka-FA, kaya ngayon na attire. Tapos ikaw naka-sleeveless cut eh. Oo, hindi na ba ako mukhang boxer? Hindi. Mukha Kailangan ka lang magpalit. wrestler. Hindi, joke lang. Mas malala, yung wrestler, mas Joke malapit lang. sila eh. Ano ka ba? Ate, ang tunay na maganda, malaki daw yung mga ganito. O kaya pala malalaki yung braso natin eh. Ah. Uy, bumati muna tayo. Hello po mga ka-session. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi po sa lahat ng nanonood ng The Coffee Session. Welcome to episode 28. Uy, 28 na tayo. Ang bilis ng panahon, ano? Uy, maraming salamat po sa walang sawang yung pagsuporta. Marami pong salamat sa mga nag-comment, naka-follow sa amin, yung mga nag-share po ng mga posts namin. Kayo po yung inspirasyon namin para lalo pang pagbutihan dito sa The Coffee Session. At ipagpatuloy yung lagi namin sinasabing objective na maghatid ng mga informative at relatable topics at maghanap ng mga ordinaryong tao with extraordinary life stories and experiences. At tandaan po natin na kahit ano man yung nangyayari sa buhay natin, malungkot man or masaya, good or bad, lagi po tayong may mapupulot na lesson. Diba, Reg? Tama yun. Tama, yes. Doon ko itong ate, yung pinifeature natin yung mga tao na akala natin yung, di ba, ngayon sa social media, yung mga, ano man tawag sa mga gano'n, yung nakaka-relate kayo, lagi lang nakikita is yung mga social media influencer, whereas Mga mas sikat maraming na. magandang kwento na yung mga nakakasabay natin sa yung mga kaibigan natin, nakakasabay natin mag-commute, or yung mga kapitbahay natin, yan. Maraming tayong kapupulutan ng aral. And gusto ko patiin na 4.2K na tayo, malapit na tayong mag 5,000. Bukas na, joke lang. Bukas 5,000 na tayo. Magpapakita na ba si, social media sabi niya, manager natin? 5,000 na. Magpapakita na daw yung social media manager natin. 5,000 na ba? Hindi ba 10,000? 5. Dapat nga 4.3 lang eh. Yung mga hindi pa po nakaka-follow sa amin, ayan. You can Parang follow yun na us. pong awa. The Coffee Session. So, Instagram at TCS The Coffee Session. YouTube The Coffee Session. Para makita nyo kami sa YouTube, lalagyan nyo talaga daw ng ad. Tapos meron kaming website, www.thecoffeesession.com. Magkaka-TikTok kami. At saka si ate sasayaw doon. Inunahan mo ko kakanta po si Reg at sasayaw si Elmira. Papakita ni ate yung talent niya. Wala nga akong TikTok account eh. Ako din eh. Magsasabayang bigkas si ate mag-isa. Ano mo yun? Sabayang bigkas. Yung mga nanonood po ngayon, kapit lang kayo hanggang matapos kasi baka mamaya kayo na po ang manalo ng ating amazing mug. Uy, ang ganda niya. Uy, magkakaroon na ako niyan. Ito yan, no?
May kape pa, oh. Sarap. Pag pinadala namin may ano na, no? May kape na May kape nakatimpla. din. Tapos, ano ba yan? Maraming salamat din sa ating sponsor, ang Style 525. You can reach them at TikTok, Facebook, and meron silang bagong variant yung jewelries nila. May bags and mga jackets yan. May bago silang product line. Ayun. Ang galing-galing. Ate, recap muna pala tayo. Yung episode natin last week. Yung Kay Mark? Wag na yun. Hindi, joke. Diyan siya. Hi, Mark! Magbati nga tayo sa mga natin. Oy, Mark, andyan siya, present na present siya. Backstab natin kaagad. Hindi alam ni Mark, pinag-uusapan natin siya kanina ni Isay, no? Nga daw siya. Nabulunan ka ba, Mark? Kanina ka ba namin pinag-uusapan nila Isay? Kung gaano kakabuting tao. Okay na yun. Ano ang napulot o magandang aral? Meron ba? Basta ang natatandaan ko, sabi ni Mark, nung hindi pa siya nagsa-psych major, mainitin ang ulo niya, tsaka madali siyang magalit. Kaya naisip ko, dapat pala nag-psychology ako nung college. Para medyo naging mellow, di ba? Bakit? Melo ka nga, paano pa kami nila ate? Lalo na si Ate Lely. Watching ba si Ate Lely? Hi, Ate Lely. Ang epitome, Ate Lely, ang epitome ng rarar mother. The joke lang. Pero nung birthday greeting ko, para siyang si Ate Charo. Mahinahon. Diba? Napakahinahon. Para sa'yo lang yun, te. Ganun ka ka-importante sa kanya. Baka syumat si Lely ng... para medyo siya. Medyo groggy. Tawa ko ng tawa. Ayoko na nga. Ako dati, may natutunan din naman ako kay Nakalimutan ko lang. Sabi mo. Hindi. Meron talaga. Alam mo, hanggang ngayon naiisip ko yun na, di ba kapag 20 years old tayo, parang ang feeling natin, palaging may bukas pa, di ba? Parang gano'n. Oo. Siguro parang feeling ko ate, ganun nag-arise yung parang nagkakaroon ka ng midlife, ay hindi naman midlife kasi kung 25 ka, di hanggang 50 ka lang. Quarter life crisis. Di ba? Parang wala kang audio. Ako ba wala? Ikaw? Wait lang Technical lang to. Ikaw ate naka-mute. Bakit ganun wala ako naririnig, guys? Sino ba walang naririnig? Ako? Meron na ako? Audible ba ako? Guys, audible ba ako? Paki-ano nga sa chat box. Pakisabi, oo, audible ka, maganda ka. Ganon. Kung audible ako. Si ate, ang walang sound. Oh, wait lang Parang na-pressure naman ako na napakalaki ng mukha ko naman dito. Ay, ate. Siguro, ate, labas ka tapos pasok ka ulit. Ay, ang laki na naman ng mukha ko. Ang ganda ko dito. Charot. Para po sa mga hindi pa nakaka-follow sa atin, The Coffee Session, ayan, may Facebook, Instagram, and may YouTube kami. Sa bago nating website, makikita nyo rin po yung mga past episodes natin, nakapost na rin po doon. And madadirect din naman kayo doon sa YouTube. And kung gusto nyo kaming supportahan din sa YouTube, why not? Pakipollow na rin kami doon. And salamat po sa aming sponsor, ang Style 525. Meron silang mga product lines na accessories, bags, jackets, ganyan. Ganda. You can visit them sa kanilang TikTok and alam ko may Shopee na rin pala sila ngayon, guys.
Ayun. Sa live nila masyadong maraming vouchers na pinamimigay kaya ano na kayo doon, push na kayo. So habang wala pa si Ate Sara, no, ako na magbibigay na lang ako ng insight ko tungkol dun sa last episode doon kay Mark na kasi ayun nga parang very uncertain kasi tayo pagdating sa nung 20s pa tayo. Yun ang nagkaroon ako ng realization na kapag nasa 20s ka, parang feeling mo hindi ako magmamadali kasi may bukas pa naman. Pero when you're in your 30s, parang andito na si Ate Sara. Nadidinig niyo na ako? Yes, ate! Congratulations! Alam mo ba, akala ko ikaw yung nakamute. Ako pala yung di nadidinig. Ang syunga-syunga talaga nung mic. Ano ba nangyayari? Pasensya na po. Pero sure ka ba dyan sa mic mo, te? Oh, unsure Sure yun, yata diba? dapat pangalan nito eh, unsure. Ay nako, nasan na tayo pala? Ayun, going back, yung sinasabi ko nga sa'yo, ate, na yung nagkaroon ako ng realization na kapag nasa 20s ka kasi akala mo, lagi may bukas, 'di ba? Tapos kapag nasa 30s ka na, doon mo malalaman na that tomorrow is never promised. May uncertainty na Na tayo. parang, Ano ay kaya tumatanda na ako, wala pa akong naiipon. Oo, tapos makikita mo pa ate yung isa-isa yung, 'di ba sinabi ni Mark na ayaw niya magmadali kasi we run our own race. Yung mga nakikita natin na yung mga ibang kaklase natin or mga kilala natin na nagtatagumpay na sila pero ikaw nandito ka pa lang pero kahit ayaw mo magmadali, kaso yung time, 'di ba? Oo, Is yung our mga friend and taong also our enemy. Oo. sabi niya, yung mga taong gusto mong paligayahin, gusto mong balikan, bigyan. Oo. yung mga, yung balikan ng pagmamahal, yung mga yon, unti-unti na silang nawawala, 'di ba? So, Oo. feeling ko doon nag-a-arise yung uncertainty. Tsaka yung Yung pressure, yung stress, oo. Pero doon din sa sinabi ni ate, sa sinabi ni Mark na parang okay lang pala no that you don't know all of the answers. Parang kahit na along the way meron yan may reason. Yan. At 20s, hindi naman siguro possible. I mean, possible pero kakaunti lang siguro yung alam mo na kung anong gusto mo, 'di ba? Kasi at 20s kakagaling mo pa lang sa teenage life. Yung alam mo yun, happy party. So, oo. Ako rin noon 'di ba napag-usapan natin 'yon na from Com Arts, naisip kong mag-psychology pero hindi ako tumuloy, nag-economics ako. So, dumaan din ako sa point na parang ano ba talaga yung gusto kong maging after kong gumraduate? At saka So, hindi yun lang sa naman. hindi lang sa college hindi lang sa kung anong gusto mong career ang gusto mong piliin, pati yung mga life choices talaga natin, parang hirap, no? Parang along the way, dati kasi parang carefree ka. What's for me, parang ito gusto ko, ito yung gusto ko, yung sarili mo lang sinusunod mo. Pero when you get older, parang hirap na kasi isasaalang-alang mo na yung maraming bagay at maraming tao, di ba? In your decision making. Kaya importante na i-surround natin yung sarili natin with people na good influence. Which is hindi si Mark. No? Hindi si Mark. Joke lang, Mark. Para kumbaga meron din silang goals, meron silang ambitions sa buhay at hindi yung kakaibiganin totropahin natin yung mga tambay-tambay na kontento na kung anong meron sila. Kailangan you're always hungry for something better na alam mo yun, makakapagpabuti ng Pero buhay alam mo, mo. yung mga tambay, may use din sila. Lalo kapag hindi makita ng mga nagde-deliver yung bahay mo. Diba? Maraming use. Ang use nila ay maging bad example. Yun. Bantay kalsada. Yun yung purpose nila. Baka nagugulumihanan pa rin sila sa buhay nila. No? Ayun. Dapat mapakinggan nila yung mga sinabi ni Mark para magkaroon din sila ng realization. Nakakatuwa si Mark kasi at the age of 25, marami na siyang ganong realization. Whereas ako, pumasok lang sa isip ko yun nung araw na diniscuss ni Mark. Joke lang. Ay, grabe yung tawa ko. Ay, Demir pala ako. Wait lang. Alam mo ba, tinext ko si Mark na
Tinext ko si Mark no'n na sabi ko, "Alam mo ba puwede na pala kitang maging anak?" Kasi yung tatay ko 20 years yung gap namin. 20 years gap namin ni Mark. Ay, oo nga 'no. Tawagin mo Oo, siyang anak, padala mo siyang sustento dahil puwede mo na siyang sabi ko, "Anak." Ay naku, so speaking of, yung mga surround ourself with people na magiging good influence sa'tin, itong ating guest for tonight ay grabe yung naging experience niya. So, 'di ba, pagka meron tayong medyo hindi magandang nangyari sa buhay natin, napakadaling gawing excuse yun, eh. Mm. To do something na hindi masyadong maganda or maging paano ko ba fini-filter out ko kasing sinasabi ko, eh. Yung gumawa ka na naman ng kapalpakan or Hmm. malinis ka na naman ng landas, ang daling gawing excuse yung nakaraan mo, eh, na parang Mm. parang ine-expect mo na people will understand na, kasi ganyan yung childhood niya, eh. Kaya Gagawin mong naging excuse ganyan 'no? yan, oo, gagawin mong excuse. So, iniisip nung iba na, people will understand kasi naging ganito yung childhood ko. Pero 'tong guest natin for tonight ay ibang klase. So, merong period of time sa buhay niya na nagkaroon siya ng, challenging situation. Pero ginamit niya yon para maging better, para improve niya yung sarili niya. At ngayon naging ano siya, maayos, hindi niya ginawang excuse yung nangyari nung kanyang teenage life. Kaya sobrang, nakaka-excite pakinggan yung story niya. Okey, dito sa Kuwento mo Kuwento Mo yan. Yan! Okey, ang Ganda ating niyan guest 'no? ano 'no? Oo Ganda. nga, nakaka-pressure, kaya ano, eh, kaya nag-sleeveless ako, eh. Dapat hindi ko masyadong inaano kasi level-level lang naman kami. Hindi, charot. Kaya pala naka-FA ano ka ngayon, Mm. kaya pala Yes. naka-FA kang anong tawag dito, attire. Mm. Galang-galang yan. Uy, pakilala Ano? natin yung guest natin. Oh, sige. Western tayo, eh, 'no? Oo nga, parang nakaka-pressure 'no? Okay, our guest for tonight is, she is a mother of a brilliant, sweet 9-year-old boy, a psychology graduate. Uy, psychology graduate na naman, mahinahon malamang 'to magsalita. She's a registered, psychometrician and now a professional in a recruiting agency. She finds solace in the pages of a good book. Pareho kayong mahilig magbasa, Reg. The art of writing and the thrill of discovering new places. Let's all welcome Miss Isay Leongson. Hi! Hello! Ganda niyan, Oo nga. Evening and good morning dyan sa inyo, Ate Sarah. Hello. Thank you so much for having me tonight. Hello. Thank you Thank din. Thank you sa pag-agree na mag-guest sa'min. Of course po, of course. Ayun, at dahil sa'yo, nagsuklay kami ni Reggie ngayong ngayong episode. Ganun. Pretty girls Ayun. na. Kamusta ka na, Isay? I am doing great. Really looking forward for this opportunity to share my story. Again, it's been a long while since na-share ko to ulit story ko na to. Kaya I'm very excited and looking forward to tonight talaga. Ayun, yung sa intro natin, yung pinost namin, we mentioned na you became a mom as a teenager. Pwede mo bang sabihin sa amin kung anong edad yun? I got pregnant at the age of 17 and then I gave birth at the age of 18. Okay, so talagang papunta pa lang tayo sa womanhood, no? Nung ganong age. Pwede mo ba kaming can you walk us through yung emotional journey mo when you found out
that you're pregnant at 17? At ano yung mga naging biggest fears and hopes mo at that time? Well, honestly, I was still in my first year college. It's only my first sem in college that time. So ako, when I entered college, no, I was very excited kasi I've only been with one school since kinder, grade school, high school. Loyalty awardee ako sa school na yun. So when I entered college, I was very much looking forward to it kasi I felt like I'm going to have a wider lens na when it comes to the world. Yung ganon. Mm. Tapos, I did not follow yung mga friends ko nung high school. So, I entered the school of my own choice. I entered the course of my own choice as well. And then, wala akong kakilala at all. So, I was very, very, parang looking forward to the journey already. Until, hinatak ako ng malakas na malakas na malakas ng universe. Yun nga. Hinatak ako ng malakas na malakas. If I may, no, kwento ko lang yung specific na situation na yon. It was I can remember this distinctly. It was a Saturday afternoon. I just woke up from a very, very long sleep. Ang haba ng tulog ko nung araw na yon. Yun na pala yung last ko na pinakamahaba na tulog. And then when I woke up, I checked my phone. I received a message from a very good friend. I call her Ate Camps. And she told me, Uy, Isay, sabi niya, I had a dream about you. And in my dream, you were pregnant, she told me. So that was Saturday. I was preparing for the finals week. Finals namin nung time na yon. So comes Monday, I was not really feeling well. And I knew at the back of my head na, oh yeah, maybe I have a chance to be pregnant talaga at that time. So what I did was I contacted her again. And di ba, parang yun yung number one na sign that day one pa lang, the Lord was already with me. Why? Kasi what are the odds na yung good friend ko na yon was studying under the same university and parang nakadorm din siya sa malapit sa university na yon. So I texted her, I told her, Ate Cams, I think I might be pregnant and I need your help. So true enough, we told this. I told this to my boyfriend. He was then my boyfriend, pero now he's already my husband. So he bought the pregnancy test kit. Actually, I didn't even know how to use the pregnancy test kit. So I had to read the instructions at the back, and it says there, you have to wait for 5 minutes for accurate results. Yan ang sabi nung yung nasa pack. So what I did was, I was waiting for the results. Siguro 1 minute pa lang, there was already a second faint line. Meron ng faint na line. And I was standing there. My mind was really blank. Wala talaga ako iniisip at that time. Hindi ko na siguro alam ano iisipin ko nung time na yun. And then, true enough, after 5 minutes, she picked up the pregnancy test and showed me, Isa, you're pregnant, sabi niya. It was really like a movie scene. Parang movie scene. So I felt my legs, nag-weaken yung legs ko up to the point na I fell to the floor and I was continuously crying, non-stop talaga. I was saying to her, tingnan mo ko, sabi ko. Nung younger po ako, payat ako now, pero mas payat ako noon. Tapos very nene pa yung face ko, parang bata ko pa. And I was in my school uniform. So sabi ko, look at me. I'm not capable. I cannot do it. Hindi ako pwede maging pregnant. I can't even take good care of myself. Paano pa ako mag-aalaga ng isa pang tao, right? So I was repeatedly saying it, look at me, I'm a student. Look at me, I'm very young. Look at me, I'm not capable of doing this. It almost felt like I was not really saying it to her. I was not talagang directing it to her. Instead, I was parang dinidirect ko siya kay Lord. I was like telling the Lord, Lord, hindi ko to kaya. Tignan mo ko, hindi ko to kaya. So to answer that question, there was really a surge of emotions that flooded my mind and my heart that time. I was disappointed at myself, number one. I was guilty. I was anxious. I was nervous.
even angry at that time. And then, parang for most part of it, I was really fearful. I was fearful of the situation. Kasi I didn't know, nung time na yun, when I saw the pregnancy test, I did not have enough time to fully comprehend what was going to happen in my life eh. Hindi pa nag-sink in lahat syempre kasi yun pa lang, nakita ko pa lang. Pero I knew right there and then na it's going to change my life forever. And it's going to be a very, very, very long journey ahead for me. And I have no way of knowing kung saan papunta yung buhay ko ngayon eh. Yun yung, doon ako natakot. Doon ako pinaka natakot. I was really fearful of the situation. And to be honest, no, wala akong naging hope. I didn't have any hopes back then. Hindi pa ako umabot dun sa ganung, sa ganung aspect ng time ko na yun. Yun, ganun siya nangyari. Kasi it's it's a huge responsibility. Yes. Tama yung sinabi mo na it will change your life forever. Totoo nga po yun. Pero nabanggit mo kanina, no, na yung boyfriend mo ay husband mo na ngayon. Nakakatuwa kasi happy ending pa rin, no, Reg? Kasi, di ba marami tayong kilala or mga naririnig na story na kapag ka na-preg yung girl at an early age, usually yung guy tumatakbo, nagtatago, hindi pinapanagutan. Di ba? Pero yung kay Isay, love, pa rin, happy ending pa rin sila. Lalo na 'di ba, ate, sinasabi nila na ang mga lalaki is mas matagal silang mag-mature kaysa sa mga babae. Kunwari, etong si Isay, kahit na sabihin natin na sinasabi niya yun na I cannot do this, hindi ko kaya. Ganyan. Pero kapag parang we have this instinct or innate sa ating mga babae na kapag meron na tayong child, ganyan, magmamature ka talaga. But then again, parang medyo mas matagal ito pagdating sa mga lalaki, 'di ba? Oo, mga 50 years, ganyan. Joke lang. Yes, Hindi, tsaka diba, pagka, meron tayong instinct eh. Yung mga babae, may woman and mother instinct tayo na kahit na walang nagtuturo sa atin, alam mo yon na automatic, alam natin kung paano alagaan, lalo na yung mga baby, yung mga anak, diba? Yes. Yes. And to add to that, no, actually, when my boyfriend then, we showed him the pregnancy test nung time na yun kasi he was waiting outside the dorm of my friend eh. So, yun nga, sinabi sa kanya, I was pregnant and I can remember this distinctly. This is what he told me. Sabi niya sa akin, okay, nakagawa na tayo ng isang bagay na ayaw ni Lord. Hindi na tayo gagawa ng isa pang bagay na hindi niya gusto. So for me, nung time na yon, it was parang ang malaking tulong. It was the kind of assurance that I need nung time na yun. Kasi syempre, I know na meron akong kasama sa journey. And he's not going anywhere. Parang yun yung in-assure niya sa akin. So it was really a big deal for me nung time na yon. And malaking help yun sa akin. Yun. Oo nga. Oo nga, ang niya, no, parang it was an ease para sa damdamin natin, sa damdamin mo na nandyan lang siya. Pero nung nalaman niya ba na at the age of 17 na pregnant ka na, nag-resort ba to kaagad sa kailangan natin magpakasal o paano natin sasabihin sa mga magulang natin yung mga ganito-ganito? Oh, well, actually, yung boyfriend ko, sabi niya sa akin noon, he was sure that yun, gusto niya mag-end up with me talaga. Na ako talaga yung gusto niya makasama, ganyan. But for me, personally, it was really of my own choice na we're already going to deal with a very big milestone in our life. So, wag muna siguro natin i-rush din yung marriage. I wanted to give it to him as well. Na, alam mo yun, yung when he is capable, kasi we're both students eh. We have no means. So, yung part nga ng pagpo-provide for our son, yun, help pa yun eh, with, hinelp pa kami ng in-laws ko, ng my mom, my grandparents. Paano pa yung kasal? Paano pa kami pag nagpakasal na kami? So, sabi ko, one thing at a time. One thing at a time. So, kung meron tayong, di ba,
when the time is right, He's going to make it happen. And diba, true enough, after years, He went up to me, no, not just because meron siyang anak sa akin, kung hindi dahil naging choice niya. Diba? Yeah, It was perfect match. of his own decision that he asked for my hand in marriage. So, another assurance na naman yun for me. Diba? So, yun yung, at least, naging worth it ang wait ko for him dun sa point na yun. Sino yung mga naging mo nun, support system during yung pregnancy and yung early motherhood years mo? Correct. Yes. Number one would be, of course, our families. Talaga, ang mga pamilya namin. Yung palang story behind it is, yung isa sa mga pinakamahirap na bagay na we had to face at that time was letting people know about it. Diba? Ang hirap nun. Yun yung struggle ng time namin. Paano namin ngayon sasabihin sa mga parents namin na pinapaaral kami. Parents ko na pinapaaral ako. Sa in-laws ko na pinapaaral ang boyfriend ko na buntis ako. Buntis ako. So yun, we told them. And after telling my family, I told my friends about it. My most trusted friends. And after that, I told yung mga taong alam kong pag sinabi ko sa kanila, kakalat yung balita. Sinabihan ko talaga. Why? At that time, kasi parang gusto ko na siyang matapos. Yung stage na letting everyone. Oo nga. Sabi Uy, ko, happy na. Galing na. Oo. Mag-hack siya, pero ito katulon me in the long run. Why? Kasi nung nalaman ng family namin, nalaman ng friends ko, nalaman ng ibang tao, I had to deal with 3 very hard feelings na naman. Number 1, I had to deal with the disappointments. Disappointment that I caused every single person who really valued and loved me, who took good care of me. Diba? Inalagaan ako, tapos bigla yung dreams ko, parang, diba, yun yung usual mentality. So pagka nabuntis ka, ang dream mo mapuput into a halt. Diba? Kaya hindi matutuloy, hindi na magkakatotoo. I had to deal with the disappointments. I had to deal with the judgments. And I had to deal with the guilt that was parang almost entirely consuming me at that time. So, guilt, judgments, disappointments, dahil lang gusto kong sabihin na sa lahat para lang matapos na. So what I did back then was, nag-shut off ako, shut off ko lahat ng tao. Nasa room lang ako, I don't even turn on the lights. I don't even open the blinds. Pagkakain ako nung time na yun, I have to make sure everyone else left the house before I would eat. Of course, I knew that time kailangan kumain kasi I was pregnant. And then, so 2 things lang, I have to eat and I have to take a bath. Yun lang ang kailangan kong gawin. After that, I don't even have my phone that time kasi kinonfiscate yung phone ko. So I was just lying in my bed. Wala, nag-iisip lang. Alone with my thoughts, alone with all these emotions that I was feeling at that time. It was like a form of suicide for me. Yun. I was not physically harming myself, pero I was tormenting myself of all these emotions kasi guilty ako, kasi nakasakit ako eh. And I didn't want to see everyone else kasi I was extremely embarrassed and I cannot face it to see their faces na hurt ko. Until a very bad dream, may nag-occur sa akin a very, very bad dream. I was in my college classroom, and then yung college classroom ko, it has 2 doors. May 2 doors. And then flood started coming in. Inside only the room. Pero outside the room, there was no flood. So tumaas, the water level was starting to rise until I was already in the ceiling. Nasa ceiling na ako. I was gasping for air. Hindi ako makahinga. After that, bigla-bigla, abruptly, nag-subside yung water. Nahulog ako ulit sa upuan ko. And in one corner, there was a very, 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 very ugly. Ang pangit niya, yung kung paano nila pinoportray si Satan sa mga movies. Yun yung meron sa corner and it was laughing. Sobrang, kung tumatawa siya, masaya siya
na nahihirapan ako. Mhm. I woke up, I felt that physical sensation in my chest. Nahihirapan ako huminga talaga. I composed myself. And then, I slowly walked doon papunta sa room ng mom ko. I knocked at her door, sabi niya, oh Dane, ano yun, bakit? Okay ka lang? And I told her, I had a very bad dream. Sabi ko, kinuwento ko, I can't even end yung kwento ko kasi umiiyak ako. She was just hugging me that time. And I realized na that was only the second time that I cried sa buong journey na yun. The Mhm. first time, when I knew I was pregnant, pangalawa pa lang ito kasi I was bottling up all the feelings. Eh. Tapos, after that, it was only a few days before my 18th birthday. So, no 18th birthday ko, I celebrated it by going to confession. Okay. I went to confession, and then, nagmarunong ako. Nagmarunong ako kasi tinry kong i-reflect, ano kaya ibig sabihin ng dream ko na yon. Mhm. And yung na-realize ko was, there were 2 doors open eh. Pero I wanted to be left alone inside that classroom. There was no flood outside, pero there was flood inside. Pero gusto ko pa rin, hindi ako lalabas dun sa pinto. Mhm. And at the end of the day, sino masaya kapag hindi ako okay, yung creature, yung pangit na yun nakita ko. So, from that moment there, I started letting my family in. I started letting my most trusted friends in. And the support was overwhelming. The guidance was overwhelming. Support and guidance, both practical and emotional, nag-overflow na sa grandparents ko, mom ko, uncles ko, aunties, sisters ko, even my in-laws. Lahat sila doon sa side ng boyfriend ko, very much present. And of course, yung partner ko, doon ko naramdaman na hindi ko siya pwede sarilihin kasi hindi ko siya kaya mag-isa. So they were the best support system that I've had nung time na yun. And it was one of the best decisions na ginawa ko na pinapasok ko sila sa buhay ko ulit. Hindi na ako nag-build ng walls kasi lang nahihiya ako. Kasi lang nahihiya ako. Diba? Yun po. Ganun siya nag-build yung strong support system. Oo, sobrang overwhelming kasi noon nung naging experience mo. So, nakakatuwa. So, nakakatuwa na nagkaroon ka ng ganung realization. So, nung dumating ka sa point na yon na sabi mo, sige, I will let my families, my close friends in. Ano pa yung mga ginawa mo to prioritize your mental health and well-being? Para hindi yun ka po. na uli pumunta sa ganung dark moment. Oo, well, sobrang mahirap po yun. Kasi parang siyang, it's really, you have to learn the process. And every circumstance in your life, kailangan mo ulit ng conscious effort. Halimbawa, when I was done dealing with discovering that I was pregnant, that was a different struggle. Tapos, nung dealing with my pregnancy journey, it was also a different struggle. Diba? And now, after you're pregnant, motherhood comes naman. Diba? Yung pong motherhood, that was the stage na nag-trigger ng self-pity sa akin. Yung questions would come into my mind asking, why is this my life na? Habang hinihele ko yung anak ko. Kasi I'm alone. Mag-isa ako noon. For most part of it, I was really alone. Even when, of course, may mga support pa, of course, ng family. Kasi they have their lives to live then. Diba? I was a part of their lives. Pero for me, this is my life. So I can't go anywhere. Diba? So merong times talaga na I was left alone sa room. Self-pity would come in. Tapos, ang bata mo pa, yung pasensya mo, hindi pa naman ganun kahaba. And in newborn stage, sabi ko, okay, pagkabata, dalawang bagay lang yan. Number 1, pag umiyak, gutom. Pangalawa, okay, kailangan palitan ang diaper. Hindi pala ganun. Hindi pala siya ganun. The baby needs soothing. Yun yung pinaka kasi yung anak ko, hindi naman mapaparating sa akin, hindi, mali yung paghawak mo sa akin, hindi ako makatulog. Hindi naman iiyak siya. So, may times na talaga,
why is this happening to me? Why is this my life right now? I should be studying. Habang gawa ko siya ganun, umiiyak siya, umiiyak na rin ako. Umiiyak na rin ako. Iyakan na lang kami ng ano ko. Kasi Mm. I did everything talaga. Despite being young, 18 ako nung nanganak ako, I did my son's first bath. Yung first bath niya ako talaga. Changing his diapers, of course, washing his clothes, ironing his clothes, cleaning the feeding bottles. Tapos you have no one to take shifts with. Kasi ako, hindi ako yung maraming help, pero hindi ako yung mag-aas ng help. Kasi for me, responsibility ko yung anak ko eh. Diba? Dapat ako gagawa nun. I'm very much grateful kapag may bibisita, ganyan. Sisters ko, most especially, pupunta sila sa bahay, okay, sila muna. In-laws ko, pupunta rin. Kasi I was living with my mom back then. And yung partner ko, of course, yung partner ko kasi nun, his role was to really finish his studies para makahelp na mag-provide, of course, for the baby. Yun yung focus niya. So, before he goes to school, pupunta sa amin, he would visit us. After school, he would visit us. Pero he can stay overnight. He can stay overnight ng time. And syempre, may school pa siya, magre-review pa siya, and so on. So yun, there has to be a conscious effort on my end. Ginaground ko yung sarili ko eh. Pinaprocess ko, bakit kaya ako na-frustrate ng ganito? Yan, parang nagre-reflect ako on my own. Para next time na I'm in that same situation, alam ko na kung paano ko siya i-deal with. And I understood then there and then that hindi ako pwede, I can fall apart for my son. So I have to take good care of myself first. Kasi it's like filling your cup first, 'di ba? Pag nag-filling cup mo, yung overflowing, yun ang mapupunta. Kasi pag hindi man full yung cup mo, paano ka pa magbibigay ng love, ng affection sa anak mo, right? Hindi mo yun So, conscious effort po yun sa akin. In-effort ko talaga with the right sacrifices, with the right, parang self-awareness. Ganun ko siya ginawa. Ang napaka-strong din ng iyong tawag dito ng personality mo tsaka yung mental and emotional aspects mo, no? The way she handles yung mga situation, lalo Oo, yung mga pinagdaanan hindi na mo. ako magsalita. Alam mo yung parang, oo nga, no? Kasi ako ate personally, takot ako yan ang isa sa mga fears ko. Noong kabataan ko is yung maging teenage mom. Takot talaga ako kasi because, di ba, syempre galing tayo sa broken family and feeling mo, parang itong kids na to, they are so fragile, parang hindi pa ako buo para bumuo na or magpalaki ng mga ganitong bata, baka hindi ko kaya, ganyan. So, feeling ko nga dati, tita material lang talaga ako eh. Ganyan. Pero, alam mo yung kung paano niya hinandle yung mga struggles niya, 'di ba? Lalo na at the back of it, meron pang mga tao na alam natin yan na pinag-uusapan siya. Ay, sayang. Ginajudge tayo. Alam mo si ganyan. Alam mo yung mga ganong kwento habang dinideal mo yung struggles mo sa pagpapalaki ng anak mo and yung mental health mo rin, di ba? Napaka-strong niya. May conscious effort, nakakatuwa. O may natutunan tayo mga viewers, conscious effort. Sabi mo mag-isa ka nun. So yung puyat, kasi di ba pag baby, you have to feed the baby every 2 hours or 3 hours. Mag-isa ka talaga nung nagpuyat. Sabi mo, no? You were alone? There are times kasi my mom is staying in the other room lang. Yan. So, yung mami ko, magkukusa, pero I won't ask for, hindi kasi ako yun, yung, ma, tulungan mo ako dito, yung gano'n. My mom, pag naririnig niya, parang hindi niya na talaga kayang patahanin yung anak niya. Papasok siya sa room, kukunin niya na yung anak ko, and then, makakaslip ako ng konti nun, para mapatulog niya yung anak ko. Pero, I love sleep. Kung sino man, lahat siguro ng mga nakakakilala sa akin, alam nila na mahal kong matulog. Kaya ako matulog maghapon talaga. Tapos, pagkagising ko, matulog ulit ako. So, it was fun.
one of the hardest things I had to deal with. Sacrificing sleep. Tapos talagang deprived ka sa sleep. Walang quality sleep, di ba? Kasi nga, kailangan mo, meron kang responsibility every 2 hours. Kailangan mag-feed ng anak mo. Wait lang anak, wait lang. Pero hindi siya hihinto. Parang gusto mo siyang snooze. Ganon. Eh, hindi mo Or alarm clock, no? Diyan ka muna. Ayun po. Pero ano siya, at syempre, of course, through time, nasasanay ka rin. Nasasanay. Pero ang galing na puyat ka magdamag. Tapos kinabukasan, syempre may mga chores. Di ba? So, paano mo na, yun, na nagawang mag-isa, no? Bumalik ka ba ng siyempre bumalik ka nga, kag-graduate ka ba? I mean, nag-stop ka ba? Mayroon bang na certain period na nag-stop ka sa pag-aaral mo? Actually, nag-stop ako. Kasi when I found out I was pregnant, yun, di ba? Finals week ko na yun, ng first sem. Nag-stop na ako nun, bumalik ako sa school. The next academic year, dung second sem. So, hindi ako irregular. May batchmates pa rin ako. Walang naiwan na subjects and all. So, ganun ko na lang siya ginawa. And I had enough time, di ba, para magbigay, lalo na yung crucial stage yun, newborn stage. So, I was mostly, of course, I was present nung time na yun. And kapag may chores ako, I would take advantage of the time pagtulog yung anak ko. So, pagtulog yung anak ko, chores ako niyan, gagawin ko lahat. And kapag done na ako, tulog pa rin siya, matutulog na rin ako. Sasabayan pero yung ko sa na studies mo, as in, sa studies mo, paano mo siya ginagel? Kasi ang hirap nun eh. Okay. Paano mo na-balance? When I was about to enter school again, nung time na yun, I understood na being a student and being a mom are two very important roles that I have to play in my life. Naiintindihan ko yun. Bago pa ako pumasok ng school, in-internalize ko na yun, okay, bilang estudyante at being a mom would define your future. And I can't mess up my future kasi meron na akong anak. Right? So I have to learn the ropes. It was a process. And to provide context, I was taking up BS Psychology. Tapos nagko-commute lang ako. Ang commute ko was 1 hour and 30 minutes daily, back and forth ha. Papunta 1 hour and 30, pauwi 1 hour and 30 from our house, papuntang school, back and forth. So, pero nung time na yon, I understood that, when I get home, my son deserves all of me. Diba? You're not always at your best, of course, kasi minsan pagod ka, hindi ka 100% sa anak mo. Pero at least, ang attention ko, ang oras ko, deserve niya yun pag uwi ko eh. So there were really times wherein, parang, I would just have, pag uwi ko sa bahay, bababa ko lang yung bag ko, naka-uniform pa ako. And you're no longer a student. Pagbaba ko ng bag ko, hindi na ako estudyante, nanay na ako. Diba? I would feed him, I would bathe him, I would spend time with him, and then I would put him to sleep. After he sleeps, that's the only time na pwede ako gumawa ng schoolworks. Kahit gaano pa karami ang quiz ko, kahit gaano pa karami ang kailangan kong isulat sa thesis namin, it won't matter. Kailangan, pag natulog siya, that's the only time that I will do schoolworks. Kaya minsan kapag bumabiyahe na ako, nagre-review pa rin ako. Nagre-review pa rin ako sa jeep. Kasi syempre, hindi naman all that every time enough yung oras ko eh. Parang isa-sacrifice ko yung pag-review. Pero yung tulog ko, hindi masyado. Oo. So, syempre, importante yung tulog. Nag-aalaga rin yun sa sarili ko eh. Nung time na yun. And, was it hard? Was it hard nung, di ba, you'll go back to school na, tapos sasabihin mo syempre sa parents mo na gusto ko na po ulit mag-aral. Nahirapan ka ba magsabi sa kanila? Or ano yung conscious effort? Charot. Well, thankfully, parang it was a given already. My grandparents, parang alam nila yon. Parang hindi mo sila kailangan pang sabihan. Hindi mo pa sila kailangan na pilitin, please send me back to school. It was of their own parang willing. Gusto din talaga nila ako makatapos. For as long as gusto ko rin. Kasi I was a studio student. I really love studying. Nakikinig talaga ako
nag-aaral talaga ako. Kaya, meron akong commitment. Commitment talaga kasi yung kailangan mong gawin eh. Commitment in a way na kapag nasa school ako, I have to listen intently to every professor who would enter the classroom. Bakit? Kasi babawasan yung study time ko sa bahay eh. Dapat sa school pa lang, may conscious effort na ako na maintindihan ang lesson para kahit konti na lang yung time ko mamayang pag-uwi sa school na mag-review, pwede na. Kasi naiintindihan ko na eh. Again, that's a sacrifice, di ba? That's a commitment that I had to make. Kasi para, okay, gets ko na pala tong Polsa eh, hindi ko Gensa eh, hindi ko na kailangan mag-review kahit na may quiz kami bukas. So, attention, all my attention lagi nasa prof. Kinocommit ko na yung sarili ko doon pala. Nakaka-admire tong si Isay, no? May mga ganun siyang atake or nasa isip, no? Hindi katulad ng mga hindi katulad ng ibang mga estudyante, puro bulakbol. Alam mo yun, yung mga chismisan, nagka-cutting class, pero si Isay parang mature na siya at that age. So, Ang galing din ng support system din yan, no? Kasi syempre, tingnan mo naman siya kung bakit hindi mo naman susuportahan at hindi ko masabing isang pagkakamali. Siguro, natalisod lang ng konti. Pero, di ba, ang galing niya na babangon. Di ba, babangon siya. Nandun yung conscious effort na gusto ko yung salita. Gagamitin ko yung sa end. Meron tayong natutunan. Yes, oo. Diba? Big deal Nakakatawa yung mindset niya. Yung parang family, yung support system ko. Kasi, I have days na pag-uwi ko, nakaligo na siya. Nakaligo na yung anak ko. Napakain na rin siya. Yung ganon, yung mga sisters ko, mga kasama namin sa bahay, gagawin nila yon of their own choice, of their own initiative. Kasi alam nila, pag uwi ko, syempre pagod din ako or estudyante rin ako. May mga kailangan din akong gawin. And nung college ako, may mga classes ako na kinakat. Okay? But it's only because I would leave our house early, very early. Tulog pa anak ko. Tapos minsan, kapag uwi ko, late na kasi nagpipisis kami. talaga yung thesis namin. Ang hirap. Ang hirap. So, pag uwi ko, tulog rin siya. Again, another commitment and effort on my end. Kinabukasan, I would wait for him to wake up kahit anong oras. 10 o'clock, 7 a.m. nagsa-start yung klase namin. 10 o'clock pa lang siya magigising. I would miss my classes then. Kasi ako, nakikita ko siya eh. Dumarating ako, tulog siya, nakikita ko siya. Pero siya, hindi niya ako nakita for one whole day ng gising. Kasi gising siya, wala ako. Again, effort ko yun ulit. Kasi yung backlogs ko sa school, kailangan ko habulin. Ano bang lesson natin ngayon? Ano ni prof ngayon? Kailangan kong habulin yun. Pero, I would rather habulin ko yung mga na-miss out ko na lessons than habulin yung oras na yun. Kailangan kong ibigay yun sa anak ko. Responsibilidad ko yun para sa akin. Okay. So, in the middle of that, yung very challenging situation, but you have the conscious effort and strong mindset, was there a time na parang you still feel overwhelmed and discouraged and parang gusto mo na mag-give up? Dumating ka ba sa point na yun? Or papaano mo yun na nalagpasan? Okay. Yun? Meron po. And halimbawa, yung buong journey mo, it's recurring. Kumbaga, of course, yung mga nasi-share ko ngayon, parang ang ganda ng nagawa niya, no? Filtered na. For most part of it, ulit-ulit sa journey ko, recurring sa journey ko, yung, ayoko na. At mafe-feel mo talaga eh. Yung, hindi man enough yung word na tired, exhausted talaga. Exhaust ko na lahat. I'm so tired. Parang gusto ko na, meron minsan, gusto mo na ipack yung mga gamit mo, tapos umalis ka na lang, magpakalayo ka na lang, yung ganan. Pero, divine intervention. It was really, when I tried to look back on everything, it was really grace
grace worked in my life. Merong grasya ng Lord Mhm. na nag-work sa buhay ko kasi there's no way na with merely my human strength na nakaya ko yun lahat. Oo. Hindi yun ako eh. Hindi lang yun ako. Bilang tao, hindi ko yun kaya ng ako lang. So, doon ako lumapit. Parang when everything else, I felt like when everything else was not working out for me, saan ka pa ba tatakbo? Diba? Doon ka sa sigurado. Diba? Sa kanya ako tumakbo eh. Talagang unang beses pala, unang araw pa lang, di ba, meron na siyang instrument na sinend para tulungan ako to discover that I was pregnant. Mm-mm. Kaya pag every single time na, na naman ako, natatalo na naman ako ng utak ko, ng negativity ko. Negative ako mag-isip. Negative po akong mag-isip na tao. Negative ka pa niyan, ah. Yun po ang conscious effort. Kasi effortan mo. Kumbaga hindi siya innate sa'yo, so kailangan mo magbigay ng effort. Kailangan mo siyang trabahuhin para maging positive ang outlook mo or para magkaroon ka ng parang idea sa mga next steps na iti-take mo. I didn't really want to mess up again. Yun yung nasa isip ko. So, yun ang way ko. Dito ko sa'yo, Lord. Dito ako sa pupunta. Nakaka-admire. Like I was telling Reg kanina nung nagchichikahan kami, na maraming tao kapag nagkaroon sila ng hindi magandang experience sa kanilang childhood or teenage life, ang dali nilang gawing excuse yon to do another mistake or another, lumihis ng landas kasi iniisip nila na, people will understand kasi naging ganyan yan ng bata siya kaya naging ganyan. Diretso ko na ganyan. Parang inisip nila na ma-justify kung ano man yung gagawin nilang pagkakamali again dahil meron silang hindi magandang experience. Pero with Isay, nakaka-admire na talagang pinili niya yung good side. 'Di ba? Pinili mo si Lord kaysa dun sa ugly creature na napaniginipan mo. So nakakatuwa at kumbaga makikita mo yung magandang upbringing ni Isay, no, na she chose to lead the good path despite na yung challenging situation na kinakaharap niya at the time. Yes. So, kaya dahil dyan, tingnan mo ate, sobrang proud. That's my son right there. Hi! At saka, I'm with my dad watching. Ito, talaga Jayden. sobrang proud talaga si Jayden. Nanay ko yan. Hi, Jayden! Love you, ma, sabi niya. Love you, anak. Pag boy, sweet? Sweet sa mom? Yes, opo. Sweet talaga siya. Sweet talaga. So siya, mommy's, mas close siya sa'yo than his dad? Ganun ba yun? Usually ganun eh. Pareho lang. Close po siya sa, pero parang iba yung closeness niya with the dad. Siyempre may mga basketball is life, mga ganyan. Yun sa dad. Limited yung daddy eh. Pag Ang mommy lambing. kay mommy siya. Emotions-wise, kay mommy siya lalapit. Ganun talaga. Kaya yung anak ko babae. At pag may hahanapin. Siya eh. At pag may hahanapin. Nasaan yung medyas ko? Hindi ko makita. Pati ka mo yung asawa. Pati yung asawa ka mo, lalapit din sa mommy. Panganay ko rin yung asawa ko. Oo nga, no? Yung nga sabi nila. Parang si Reg. Di ba, Reg, sabi mo, panganay mo rin si Mad? Hindi, parang feeling ko border lang yung dito si Mad eh. Kasi lahat hindi niya alam kung saan nakalagay. Hindi niya alam. Kasi border ka ba dito? Dito ka ba talaga nakatira? Oo. Anong gagawin nila pag wala ang mga mommy, no? Nga. Alam mo, Isay, may isang, dati, di ba sabi ko kanina, takot ako. Na, nung araw, takot ako maging teenage mom. Pero nung nandito na yung mga anak ko sa akin, lagi kong sinasabi sa kanila na, sana pala na pregnant na ako ng mga 15 ako, sabi ko. 15, 16, ganyan.
Oo, alam mo, minsan inaano ko sila, sabi ko, sana pala early ko pa kayo nakasama. Earlier ko pa kayo nakasama. Kasi parang, alam mo yon na parang, pag binibilang ko yung mga taon, sabi ko, sana umabot ako ng mga 80, 90. Tapos si Mad 300. Ganyan. Sana umabot ako ng mga ganyan para matagal ko pa silang makasama. Ganon. Yun yung ano pa. Pero syempre, iba din, yun lang eh. Pero yung sense of responsibility, yung mga ganyan, iba. Oo, advantage talaga, no? Parang yung nanay ko kasi 19 ba siya nung pinanganak ako. So, kumbaga yung age gap namin hindi ganun kalaki. Kaya na-enjoy niya pa yung time sa mga apo niya. Chismis talaga. Chismis kayo. Oo. Ako pero sobrang late ano na ako naman, eh, di ba, kaya ate? Yung, nung araw naman talaga kasi, di ba, tawag dito, maaga din naman talaga silang nagkakaroon ng anak. Wala silang social media na libangan noong araw, kaya. Anyway, siguro ang dami lang kasing pressure no, itong generation din natin. And syempre ayaw mo rin naman magpalaki ng anak ng hindi ka capable. Yun. Siguro doon yung lagi nga sinasabi na yung ambiguity is you don't know what you don't know. Takot tayo sa ganun. Kaya doon nag-a-arise yung mga stress. Yung nanay ko noon, na-sermonan lang nung lolo ko, tapos nagtanan na. Ganun niya. Ganun ata yung story nila mami at daddy noon. Kaya yung mga viewers po natin, yung mga kabataan, wag po kayong magpadalos-dalos ng inyong desisyon kasi napakalaking responsibility po na magkaroon ng pamilya, especially anak. So, ang advice po namin sa mga single pa at mga bata pa, enjoy nyo muna yung buhay nyo, mag-travel kayo, Tapos lalo na, di ba, hang out with good friends. Inhale pa yung mga inner child, yung mga ganyan, marami ka pang frustrations. No? Pero alam mo, nakakatawa dito kay Isa, hindi sila nag-resort into something na masama. Kasi alam nga nila na it's a big responsibility, di ba sabi nung boyfriend niya noon, boyfriend din, na eto na yung isang nagawa natin na hindi na tayo gagawa ng isa pang pagkakasala kasi it's out of wedlock di ba? Pero si Jayden ngayon. Oo, nakakatawa. So, alam naman natin yung social, yung stigma sa society, no, kapag maaga tayong na-pregnant nang hindi pa tayo kasal. So, ano ba yung mga na-encounter mong negative judgments? Nung nare-recall mo ba yung mga judgments na-receive mo at the time? O sa paano mo sila kinaharap? Yes, of course po, meron judgments. No? Especially, yun nga po, di ba? When I told everyone I was pregnant, meron ako mga sinabihan na taon. Alam ko, pag sinabihan kong tong mga to, kakalat na. So, isa ba si Mark dyan na nagkalat? Hindi pa po kami friends si Mark. High school, second year college ko na yata nakaklase. Ay, Mark. Pero si Mark. Sayang, no? Sana. Oo nga. Siya lang ang kailangan mong pagsabihan. Globally yan, kalat yan. Oo. At saka si Reg. Kung kilala mo si Reg that time, pwede mo siyang sabihan. Ayun. Kaso nakalimutan ko lagi, T. There were really judgments. I knew at some point, naman ako ng mga group chat. And topic ako sa mga video call group chat. Yung mga yun, naging topic ako talagang gano'n. Nag-viral ka nun. Sa mga kakilala lang. And then there was a time, hindi ko din makalimutan, na pumunta ako ng mall, tapos sasakay ako sa parang sakayan, lahat ng mga, tapos halos yung mga nakapila doon, mga students na kilala nila ako, talagang almost everyone turned their heads para tignan ako. So, sabi ko, grabe pala, mga Pinoy talaga, no? Grabe pala yung judgment. And ang yung pinaka masakit yata na narinig ko was, ginudge na yung pagkatao ko. Ganyan naman pala yung ugali niya. Kunwari pa na ganito, kunwari pa na ganyan.
just Mm. because I got pregnant early. Diba? Parang nahusgahan na yung buong pagkatao mo. Diba? Dahil, dahil nga nagkaroon ka ng ganung maling desisyon at some point in your life. Pero Oo. yun yung parang nasa last na siya ng listahan I wanted to deal with at that time. Mm. Hindi ko na sila masyadong pinapansin. I deactivated my social media accounts. Inalis ko yung sarili ko doon. Inalisan ko sila ng way to reach out to me. Inalisan ko sila ng power to affect me sa ganung circumstance ng buhay ko. Kasi wala naman, all these people, they don't matter. For me at that time, what mattered to me the most was yung family ko lang, pamilya ko lang. Mm. Family ko sa side ko, mga in-laws ko, my most trusted friends. Yun, di ko po alam kung napansin niyo yan. Kapag sinasabi ko na friends, most trusted friends. Kasi po, when I was in high school, para akong, di naman it girl, pero kapag ang dami kong kaibigan, malaki ang group ko, kaibigan ko lahat sila. Pero pagkatapos ng pinagdaanan ko na yon, hindi ko pala sila kaibigan. Oo. They were only acquaintances. Yes. So when I went back to school nung college, first year college, second sem, bumalik ako. Ang tagal ko bago ako namili ng kaibigan ko. And yung kaibigan ko na na-meet nung college ko na yon, she's my friend up until now. And we're journeying life together. I know she's watching right now. Yun, so kahit konti lang kaibigan Shout ko. out natin siya. Yeah, si Vivian, my sissy. Hello, I know you're watching. Tawa ako kay Mark, sabi niya, tamang parinig sa akin dun sa trusted. Mark, hindi ko alam kung hindi pa ba trusted friend ang tawag sa'yo. Hindi ko alam. Andiyan si Vivian. Ayan. Ito? Yan, yes. Oh. Kaya nandito din si Happy, oh. Kasi sobrang ganda, mama. Alam niyang gusto ko yung mga bola-bola niya. Ganyan. Alam mo siguro noon, kaya, di ba sabi mo malaki yung circle mo, marami nag-a-admire sa'yo, ganyan. Kaya siguro they turned their backs. Kasi parang, di ba pagka ganyan na you are the center, parang relevant ka. Tapos biglang nagkaroon ka ng mistake or na tapos ang sarap mong pag-usapan, di ba? Napaka-juicy nun na ganyan pala siya. And nakakakita sila sa'yo na kung dati is, ang tingin nila sa'yo is si Miss Perfect. Nakakita sila ng flaws. Tapos yung flaw na yon parang tungtuwa sila na ipalakihin yon ganon. Well, that only proves na hindi mo sila friends. Tama, opo, Yes. yun talaga. Talagang quality over quantity ako kasi ang mga tao, parang kung meron kang blank paper, perfectly white na paper, nilagyan mo isang tuldok yan, yun yung mamamagnify ng mga tao eh. Yun na makikita na lang nila. Oo. Yung perfect na dot na yun sa napakalinis, napakagandang papel, parang gano'n. Oo, as if naman wala silang flaws, 'di ba? Maraming mga tao mahilig mag-judge as if naman wala naman kasi Ganito naman sila ate, maraming flaws. Tapos natuldukan sila ng white. Natuldukan sila ng konting white nila yun. Oo, ganun sila. Hindi, tama yung sinabi ni Isay, quality over quantity. Kasi siyempre pag bata tayo, estudyante, yung mga hi, hello, chika-chika, feeling natin friends na sila eh. Pero siyempre, hanggang dumating ka sa challenging time sa buhay mo, hindi mo malalaman kung sino ba talaga yung mga trusted. Yes. Yung mga sasamahan mga ka. seasonal friends kasi, may mga ganyan. Oo, mga sasamahan ka through ups and downs. Para sa akin yung word na friend, it's deeper, it has a deeper meaning. Hindi ko basta-basta tinatawag na friend ang isang tao eh. Until talagang nasubukan ko or na kumbaga nakita ko talaga yung totoong character nila. So yung mga tao na kahit na nakakachikahan mo text or sa social media, for me, mga acquaintances lang sila. Yung mga friends ko since grade 5, mabibilang ko lang din. So
So siguro ganun, no, pagka lalo na pag as you mature, as you age, talagang quality over quantity na yung hahanapin natin. Tsaka yung nabanggit ko kanina, ulitin ko lang. Sa mga viewers po natin, especially sa mga bata, sa mga kabataan, it's very important that we surround ourselves with people na may good heart, good character, meron ding ambition, may Yes. goals sa buhay. Kasi kung pipiliin mo yung mga tropa or barkada na, "Uy, ang cool niya. Uy, ang ganda niya. Uy, ang pogi niya." Hindi ka it will take you nowhere. Yes. Hindi Baka mo rin alam kung madadala ka sasamahan lang. ko yung mga yan. Oo, madadala ka lang sa mga shallow or mga kababawan sa buhay. Pero as you mature, mare-realize mo na importante yung nakapaligid sa'yo, you share the same goal, you share the same values Yes. para doon ka sa Align. mabuting path madadala, hindi dun Yes. sa mga hindi magandang aktibidades sa buhay. Ayan. And saka going back no ate, dun sa topic din natin nun kay Mark, na parang one day you'll look back at your life. Tapos iisipin, "Ba't pala hindi ko ginawa yun?" Or ano ba yun? Bakit medyo may pagka-stupid naman ako dun na sumama ako kay ganito tapos ginawa namin yun. May mga fun part, di ba? May mga tinatawanan tayo, but there were times na hindi na natin kayang ibalik, pero nagre-resort sila sa regret. Yun yung ayaw natin. Di ba? Na parang one mistake, parang na-ruin na yung path or yung alignment ng gusto mong, kung saan mo gusto talagang pumunta. 'Di ba? May mga ganong split second decisions na or mga ginagawa tayo. Ako may mga ganon ako eh. Yun yung mga gusto natin iwasan, lalo na kunwari, 'di ba, nagpapalaki tayo ng anak. 'Di ba, parang may nabasa ako sa libro na there are two types of learning. First is yung syempre, 'di ba, experience is the best teacher daw. Yung ma-experience natin yan first hand. But mas there is a better learning na yung kwento or yung mga napagdaanan nitong mga taong nag-share sa atin na hindi na tayo mapasok or hindi na tayo madapa or hindi na tayo natin ma-experience yung mga masasakit na bagay na to. Kung makikinig tayo at magkakaroon tayo ng aral doon sa mga sinashare nila. 'Di ba? Yun. Oo, pero siyempre, dahil hindi natin maiiwasan yung mga ups and downs, especially mga downs. Yes. So, ang importante ay yung tumayo tayo. Yes, Yung resilient. we pick up ourselves, tapos, kasi it's never too late na kung meron ka nagawang sabihin mo na untimely, di mo, or medyo may pagsisisi dahil mali yung timing, it's never too late na you pick up yourself. Bumalik Yes. ka dun sa path na gusto mo. Katulad ng ginawa ni Isay na Yes. kahit na dumating siya dun sa point na parang hindi ako to eh. Tingnan mo, I'm not ready yet, sabi ni Isay noon. Pero nagkaroon siya ng, tulad ng sinabi niya, Breakdown conscious siya. effort. Maganda natin natutunan. Conscious effort na parang, okay, kapag hindi ako umalis sa dark moment na to, sino ba yung mahihirapan? Sino yung matutuwa? Yung ugly creature lang na tumatawa dyan sa corner. Kaya, bumalik siya kay Lord. Yung sabi nga niya na may divine intervention, may Holy Spirit na tumulong sa kanya. So, Yes. dahil yung mga napagdadaanan natin na hindi maganda at hindi maganda, it made us who we are. Yes. So, siguro kung hindi natin napagdaanan yun, hindi tayo ganun ka-strong ngayon. 'Di ba? Wala tayong ganung realization. So, napakagandang story na ang shinare sa atin ni Isay, no? Isay, gusto ko malaman sa life journey mo, ano ang mga lessons na na-acquire mo over time? Lessons, sige, magbigay akong mga important things. Kasi before ako mag-share ulit ng story ko, iniisip ko ulit ang dami ko na naman na bagong na-realize. Of course, hindi pa naman ako ganito mag-isip talaga noon nung nandun ako sa sitwasyon na yun. Number one, I would advise, lahat tayo, no one is spared from life's adversity. Lahat tayo, it's a part of our life, may challenges talaga. Diba? So, ako,
These are the things that help me bounce back. Number one, you reflect on your current situation, pero do not try to make sense of everything right now. Kasi hindi mo yun magagawa. You won't be able to fully comprehend everything that's happening in your life. When you reflect, it's already enough that you acknowledge na, okay, this is my current situation now. Pwedeng, okay, I lost my job right now. Okay, right now, our business is struggling. For my case, right now, I'm pregnant. Diba? Sa iba, right now, I'm brokenhearted. I'm moving on. Diba? Enough na i-acknowledge mo yun eh. Pero if you try to make sense of everything, papasok na yung questions like, why did this happen to me? Bakit ba nila ginawa sa akin to? And all those things. Diba? Pag pumasok yung mga questions na yun, it will paralyze you eh. You can't move on from it anymore kasi gusto mong isipin kung bakit hindi mo siya maiintindihan. Hindi mo siya talaga agad maiintindihan at that point. So, in relation to that comes my second point. You know, cliche it may sound, no? Turning your why is it happening to me to what is this trying to teach me. Kasi for sure, the world is working for you and not against you. So, lahat ng struggles mo, meron ituturo yan sa'yo. One way or another. Right? So, dumating ako dun sa point na gano'n. Na kapag meron akong struggles, may point na na-excite pa nga ako eh. Uy, ano kaya matututunan ko dito? Ano pa kaya madidiscover ko about myself given this specific challenge of my life right now? Diba? And then third, learn how to forgive yourself. It's a very important step for me. Kasi oftentimes we may find ourselves in a situation na parang meron tayong fair share kung bakit tayo nandun sa sitwasyon na yun. Diba? So, it pays to learn to forgive yourself. Kasi that's the only time that you will learn to move on from it, to move past it, and to take on the next steps para mabago mo yung journey mo. Diba? Para makapag-bounce back ka ulit. And then fourth, practice patience. Yun. Practice patience because hindi porket dinasal mo na siya. Hindi porket araw-araw you lost your job, araw-araw kang maghahanap ng trabaho. Hindi agad yun hindi instant yun. Pero human as we are, di ba? When we are struggling, parang gusto na natin agad makawala doon. Gusto na natin agad maging okay. You have to practice patience kasi it is in that waiting period na mas marami kang matututunan. Mas matututunan mo kung what will work for you para hindi mo na ulit makikita yung sarili mo in that same situation again. And then lastly, and most importantly, invite divine intervention in your life. Diba? For me, I believe in God. Diba? Sa iba, pwedeng they believe in Allah, they believe in the universe, they believe in the spirit. Diba? It will help you if you believe in a higher power. So one last parang kwento na lang. After I've gone to confession nung birthday ko, 18th birthday ko, I prayed to the Lord. And I told him, Lord, I know you entrusted my son to me. Diba? Tapos na-fixate ako dun sa word na entrust. Pinagkatiwala. So for example, me, I have a very, very, very precious jewelry. Ipagkakatiwala ko yun sa asawa ko. Bakit sa asawa ko? Kasi kilala ko siya. Kasi alam ko, aalagaan niya. Kasi alam ko, hindi niya pababayaan, hindi mawawala. Diba? So, ako, meron ako limitation dahil tao lang ako eh. Pwedeng i-fail ka ng mga taong pinagkakatiwalaan mo eh. Pero for my specific situation, the Lord, my God, entrusted me with my son. And my God is all-knowing eh. Alam niya lahat. Kilala niya ako, alam niya yung puso ko. Alam niya kung sino ako. So, going back to that,
Day one, sabi ko, hindi ko to kaya. Lord, tignan mo ako, makinig ka sa akin. Hindi ko to kaya. Pero anong sabi niya? Sabi niya, hindi anak, ikaw ang makinig sa akin. Alam ko lahat. I am working for your good. So, it's important that you have that divine intervention in your life kasi it's really going to put a course on your track. Bibigyan ka ng journey na maganda. So, and of course, lastly, lahat ng advice na yon, ang sarap pakinggan, di ba? Parang pag inisip mo, ay okay, gagawin ko to. Pero we will always go back to the word conscious effort. Effort. Mm-mm. Palagi mo pagdedesisyonan na gawin yun. Araw-araw mo dedesisyonan na maniwala, kahit na mahirap maniwala. Kasi alam mo, waymaker siya. Kilala ka niya at hindi ka niya pababayaan. Yun yung gusto ko na maiwan sa mga taong nakikinig ngayon. When you have Him, everything else will fall into place. Kahit hindi mo pa makita yung end ng journey mo right now. When you have Him in your life. Now, after ilang taon na anak ko, 9 years na siya. So, 10 years after, I graduated 4 years as a college scholar. I am now a board passer. I am now a working mom. I am now married. And I'm now living in our own house. Wow. Working from home. That's already grace kasi I can be present sa anak ko all the time kasi working from home And most especially, my son trusts me. My son loves me. When he needs encouragement, he comes to me. When he's not feeling well, he comes to me. Diba? When he's happy, he comes to me. When he's sad, he comes to me. That's the greatest consolation that I can get. All because I trusted him. So, yan lang. Gusto ko yun i-impart sa mga Nakakatawa. Ang daming rewards. Ang daming rewards na binigay sa iyo ni Lord. Sobra. When you are faithful to Him, all the more that He is faithful to you. Ang galing. Ay sabi ni Lord, kaya mo yan, anak. Sabi, nung pinagdududahan mo yung sarili mo at that time, no anak, makinig ka sa akin, kaya mo yan. Sabi ni Lord, di ba? Nakakatuwa. So, importante nga na may andyan si Lord, pero if you don't open your heart and your mind, hindi siya makakapasok. So, kailangan, katulad ng sinabi ni Isay, i-welcome mo yung divine Hindi mo siya intervention. papapasukin. Oo. Piliin mo yung kabutihan, hindi yung madaling magpa-victim mentality, 'di ba? Madaling mag-self-pity. At alam mo yon, doon ka na lang sa dark moment na yon, pero si Isay she has a very strong mental and emotional aspects. Kaya ngayon naman, at sobra-sobra yung Ray of rewards. sunshine. Oo, sobra-sobra yung rewards na tinatamasa ni Isay ngayon sa buhay niya. Deserve niya. Nice. Oo. Alam mo, marami akong nakitang magandang Nako din comments. Now I'm surprised. Yes, anak. Tama. Ito, will always be proud of you. Chess Yes. Tolentino. Pass ko siya ng college. Yes. Oo. Ito, may tanong si Mark. Isay, makulit ba? Of course. Lalaki. Mark, diba Mark, nililibre mo pa nga siyang McDo. I-chat niya si Mark dati. Ito Mark, bili mo muna ako McDo. Ibibili naman niya. Oo, mabait siya si Mark Ito, Zarina, you're He's my amazing, eldest sis. sister. Ito, meron tayong malalaman tungkol kay Reg. Si Reg nga kay si Tulro, natutulog yan eh. Nani, minsan ang manood, ganyan pa sinasabi. Marvin, Thank you. Masangkay. Grabe, napaka-inspirational naman ng story mo in handling life. Tama, sobra. Yes. Sobra, nakaka-inspire. Sa akin po siya nanghiram ng notes sa economics. Ay, nako Mark. Sige na nga. Ayan, ang daming magagandang comments. Sobrang talino po ni Ate Isay. Salamat. Ito, may confession si Vivian. Sorry,
Sorry na, ako yung dumadaldal sa'yo eh. Yes, hindi talaga yun. Pero that paved the road for us to be very great friends right now. Ano pa rin yun? God's grace pa rin yun, Tips. Oo, sana marami pang mga Vivian sa mundo. Thank you, guys. Aiko Pineda, Wonder Woman. Oo, Superwoman ka sa mga pinagdaanan mo. Yes. One of my most trusted friends din yan, si Miss Miles. Mark, siya po yung kilala ko na ayaw po sa chismis. Mark, huwag ka nga. Mabait ako, Mark. Ay, Si Mark yung nako. kaibigan mo na ilalaglag ka palagi. Ano? Oo, Mark naman. Dito muna tayo sa mga mababait na things. Ay, ito meron siya, bumawi naman si Mark eh, oh. Sobrang inspiring. Ayun, Inspiring. Grabe, Jaira. daming daming Jace, Boss Jace. Best magaganda. Mother and Ate Isa Ilyongson. Salamat. Oo. Nakakatuwa. Ang dami nilang positive mga comments. Tayo Si din ang anak, dami din nating no? pa-shout out po si Daddy. Hi, Dad. Nasa kabilang room ka lang. No, wait lang. Eto, kaya tingnan, Tinignan kasi ka. sobrang ganda mo na. Mark, tamang pa rin. Ito, Ay, sabi ito ni pala, bakit nakita na natin ito kanina? every time na may problems ako, nandyan lagi si Isay to listen and she will offer prayers. Ako, every time na may problem ako, nandyan si Mark. So, feeling ko siya yung malas. Joke lang. Siya pala yung problem. Joke lang. Ato, ang ganda ng mama ko, no? Oo. Thank you, anak. Sobra. Nagmana ba sa'yo, si Jaden? Kamukha niya daw po yung daddy niya. So, okay. Sige, bahala ka. Bakit ganun, no? Nanay yung nagpakahirap from day one, tas kamukha nila yung dad. Hindi nila. Grabe. Hindi ko na lang din po alam. Grabe, Isa, I'm so proud of Thank you you. so We much, love Mark. you. Thank you. And also, thank you kay Mark, no? Kasi si Mark ang nag-suggest sa atin kay Isay. Oo. Thank you for Thank making you, way Mark. para makilala natin si Isay at ma-share niya yung inspiring Thanks, story. sis. Zarina, we're proud of you, Isay. Thank you, ate. Ayun. Tsaka Yan yung ang sabi mo, papasuot ako. Si Zarina Ano Liang-Liang. Huwag niyo na lang siya tignan sa Facebook kasi baka hindi na ako maganda para sa sa yung LS namin. Ang ganda niya din. paano pa kami? Paano pa kami ni Reg? Kanina yung sinasabi mo ate yung tatawa-tawa sa may corner na pangit. Hindi ako tumawa baka maging ako yun eh. Kasi nasa corner ako Kaya pala seryoso ka kanina eh. No? Ay, hindi ako natawa. Baka ako yun. Eto, I'm so proud din sa growth mo, Isay. Dahil ikaw ang problem ko ngayon, dati ikaw lang ang problem ko, ngayon ikaw na yung nakikinig sa problem ko. Dati problema namin ni Mark ang isa't isa. Oh, ikaw yung sinabihan niya na nakapasok na ako sa MBA, makakapaghiganti na ako sa ikaw ba Yes. yon? Yeah. Kasi manood din sa akin. Gusto niya akong gantihan. Ayun, ang sarap ng ng kwentuhan natin. So, Isay, nakakatuwa dahil episode 28 na At first time. hindi na namin nakalimutan tanungin First yung time guest siya. namin na maghanda ng question. First time. So, meron tayong isang question at yung mga viewers natin, mag-uunahan sila ng magbigay ng tamang sagot sa comment section para manalo sila ng amazing The Coffee Session coffee mug. Ayun. Okay. You ready? Question ko. Okay, my question is, what is the square root of? Ay, char. Square root pala. Ang hirap naman. My question would be, what was, when I had, nung nagpe-pray ako kay Lord, I was fixated on one word.
Ayan, I was fixated on one word. Since ito rin yung gusto kong baunin ng mga nanonood natin ngayon, kahit itong word lang na to. I was fixated on one specific word nung nagpe-pray ako kay Lord. What is that specific word? One word lang. Yun Uy, yung ang bilis. Ang Meron bilis na. naman. That's my brother-in-law. Brother-in-law ko siya. Nakikinig siya. Hello, thank you po. Very good ka dyan, G. Po. Tsaka sobrang support nila sa'yo, no? Ang galing. Oo. Nakakatuwa. Dito sila Tsaka lahat si ano, present yung friend mo na paniginipan, si Ate Cam? Ate Cam ba yan? Opo, si Ate Camille. I don't know if she's here. Pero yun nga, parang nung na-realize ko, nung nagtatry ako ulit alalahanan yung nangyari, I realized day one pa lang, ando na si Lord. What are the odds, di ba? Na may nakapanaginip sa akin na pregnant ako. After 2 days, I discovered I was really pregnant. Pwede mo bang kontakin si Ate Cam tapos tingnan niya yung ano na kapalaran namin ni Reg kung ano. Kung anong nakikita niya. Panaginipan niya rin kayo. Ate, buntis din tayo. Ate. Yun pala. Buntis din tayo. Oo. Sige nga, Ate Cam, kung ano, kung nandyan ka magparamdam ka, tingnan mo naman yung kapalaran namin ni Reg. Pero pag di maganda, wag mo na lang sabihin sa akin. Secret mo na lang. Kimkimin mo na lang, te. The joke. Ayun, maraming salamat, Ayun, ako, Isay. So much po. Thank you. Thank you, Mark, sa pag-refer sa ating napakaganda at very inspiring na guest. Thank you so much po for having me. Thank you for the opportunity. Recruiter siya talaga no? Oo. Maraming salamat po sa lahat ng nanood at nag-comment at nag-share po nung itong live natin for tonight. Sana po nag-enjoy kayo at most especially, meron kayong takeaway. Meron kayong natutunan sa mga napag-usapan natin tonight, sa life stories and experiences na shinare sa atin ni Isay. At yung magic words na conscious effort, at yung word na entrust, yun nga, yung gustong ma-impart sa atin ni Isay na in-entrust ni Lord kay Isay yung kanyang anak. So yun ang and always choose yung kabutihan. Kahit na nadapa tayo, pick ourselves up at bumangon tayo. It's never too late na piliin yung gusto nating path talaga na mangyari sa buhay natin. Can bounce back. Bounce back. Ayun. Thank you. Thank you po sa mga viewers natin, most especially sa mga friends and families ni Isay, no? And follow niyo po kami. Follow niyo naman kami, That the Coffee Session, dito sa Facebook, Instagram, meron din kaming YouTube, and visit our website www.thecoffeesession.com. Tapos magkakaroon kami ng TikTok. Courtesy of Mark. Kakanta pa si Mark sa sasayaw sa Pwede siya TikTok mag-TikTok nag-live na yan eh. Oo. Maraming Isay, salamat. Isay, papakantahin natin o papasayawin natin sa TikTok. Hindi po ako. Ayun. Samahan niyo po uli kami sa susunod, isa na namang masarap at kwentuhan na may kabuluhan. Only here at TCS. Wow, ate, sabay tayo doon. Bye, bye. Bye.